mga pagdaranas sa buhay, kwentong pang-araw-araw, at mga istoryang pag-asa dito sa Yupang Live Story. Live Story! Kasama ang Yes FM 104.1. Sa panahon ngayon, tilang lahat ay nakakalimot na at ang iba'y naghahangad pa rin ng isang haplos ng pagmamahal. Sa bawat patak ng ulan, tila may isang luhang tumutulo mula sa langit. At sa bawat amoy ng bibingka, may alaalang muling nabubuhay. Isang simpleng pagkain na naging simbolo na ng isang masayang nakaraan. Ngunit, ngayon ay nagpapaalala ng isang nawalang tahanan. Ikaw, kaibigan, nawalan ka na rin ba ng tahanan? Dear Maria, laging ganon si tatay. Laging galit. Laging mataas ang boses. Ayaw kami kaharap kumain. Minsan, nung mga bata kami, iniisip namin, ayaw niya ba kami? Ayaw niya bang makita kami? Kaya man noon, takot kami sa kanya. Pero mahal ko pa rin ang itay. Takot lang. Nasaan ang ulam? Gusto ko mainit pa yung mga yan. Claridad! Ito na, mister ko. Nako, sinarapan ko pa talaga yan, ha? Ito ipapakain mo sa akin? Sardinas na may... Ano ito? Kamatis? Naku, mister ko, yung mga kamatis na yan ay bigay pa ni Kumaring Lydia. Sariwa mga yan. Janet, Lucio, halina't kakain na tayo, mga anak. Tay! Tignan mo! May star ako! Ay, tay, ako rin. Perfect namin ni ate ang exam namin kanina. Tigilan niyo ako sa walang kwentang mga bagay na yan. Wala kang oras para dyan. Ikaw, Lucio, kung tinulungan mo ako sa pagsasaka, edi natuwa pa ako. Ikaw naman, Janet, kung sumama ka sa paglalaba kasama ang iyong ina, edi sana hindi sardinas ulam natin ngayon. Naku, hindi na kailangan yan. Kayang-kaya ko naman bumili ng mga ulam. Ano? Sinasabi mo bang ikaw lang ang may kakayahang makakita ng pera dito? Hindi naman sa ganon. Ang akin lang. Ganon nga ang sitwasyon namin lagi sa hapagkainan. Kahit pa siguro, lechon ang ulam namin noon, tatabang din ang lasa. Kung makikita at maririnig mo ang mga away nila nanay at tatay noon. Simula nung narinig kong sinabi ni tatay na mas mainam kung sasama ako sa paglalaban ni nanay, naisip ko kung yun ang makapagbalik ng saya ni tatay. Ay, bakit hindi? Nay! Galing mo naman magbanlaw ng mga yan. Ang bango! Sabi ko naman kasi sa'yo na pag-aaral muna ang atupagin. Tignan mo, napakagaling mo kaya, top 1 pa. Kung malaman yan ng tatay mo, sigurado ako hindi lang sardinas ang ulam natin ngayon. Parang hindi na ata matutuwa sa akin si tatay, Nay. Hindi gaya nung hindi pa nalulugi ang palayan. Kahit napagod si tatay, may bibingka kami. Kakalaruin kami ni tatay at lagi siyang natutuwa sa amin noon. Pasensya na kayo, anak. Pero hayaan mo. Pag nakaluwag-luwag na ulit tayo, hindi lang isang bibingka yung bibilhin ng nanay at tatay. Anak, Janet, halika na, susunduin pa natin ang kapatid mo, tapos dadan tayo kay Aling Lydia. Bibili tayo ng mga paborito ninyo. Ha? Matutuwa si Lucio niya, Nay. Ikagabi pa niya kinikwento sa akin yung bibingkang bigay raw sa kanya ni Aling Lydia. Alam mo naman yung kapatid mo, basta bibingka. O, siya, tara, Janet. Wala pa sigurong araw sa tanang buhay ko na nagalit ang nanay sa amin. Oo, laging mainit ang ulo ng tatay. Pero ang nanay ang laging taga-balanse ng tensyon sa bahay. Siya ang sandalan naming magkapatid, kaya alam kong siya rin ang sandalan ng tatay.
Lalo na't alam kong mahirap ang buhay sa bukid dahil hindi mo alam kung sino o ano ang kalaban mo doon. Janet, nak, punta ka nga muna kay Aling Tess, tapos hiram muna kayo ng mauulam natin. Sabihin mo kahit isang supot lang ng tuyo, isang noodles, tapos kalahating kilo na rin ng bigas. Sabihin mo, ay bayaran ko na lang pagkakuha ko ng sahod. Opo, Nay! Lucio, tara! Ate, gabi na. Bakit wala pa kaya si tatay? Alam mo ba, ate? Yung boses ni tatay ang nagpapaalala sa akin na gabi na. Pero wala pa siya. Naku, Lucio, huwag kang ganyan ha. Alam mo namang pagod lang si tatay. Hayaan mo, maya-maya andyan na rin siya. Tao po! Aling Tess! Tao po! Oh, ano yon, Janet? Aling Tess, uutang po sana. Utang? Naku, paano ba yan? Napakahaba na ng listahan ng utang ng nanay mo rito. Paano na lang din ang puhunan ko niyan? Aling Tess, walang-wala rin po talaga Kahit kalahating bigas na lang po sana. Magagalit po si tatay kung walang pagkain madadatnan. Ay nako, tatay nyo na naman. Ewan ko ba dyan? Init na lang ng ulo ang pinapairal. Kawawang nanay nyo niyan. Oh, ito. Bigas saka saging na saba na rin para may makain kayo sa bahay nyo. Aling Tess, salamat po talaga. Salamat po dito sa saging, Aling Tess. Sigurado ako, matutuwa si natay nito. Lucio, tara! Nay! Nay, hindi na kaya makapaghiram ni Aling Tess ng ulam Pero, tada! Naku, abay, binigay niya yan mga anak. Sakto, gustong-gusto ng tatay nyo ng saging ngayon. Hoy, Claridad, yung mga utang mo, ano na? Pasensya na, Aling Mirna, walang-wala pa talaga Yung sahod ko pa nga sa paglalaba, naku, hindi pa sapat yun para sa pang-araw-araw namin. Lagi na lang pasensya? Naku naman, Claridad, paano naman yung pamilya ko niyan? Makakapagbayad din ako, Aling Mirna. Itong bigaya ng sahod sa huli kong laba, agad kong isasadya yun sa bahay ninyo. Pasensya muna, Aling Mirna, ha? Sinasabi ko talaga sa'yo, Claridad, ay naku, magbayad ng utang. Kakasakaling, Mirna. Ay nako, wala na nga tayong ulam. Nagparamdam pa mga utang. Ako na maglalaga nito, Nay. Ate, gusto ko rin ng prito. Tapos lagyan ng asukal. Paborito namin kaya ni tatay yun. Nay, ilagay ko yung kalahati. Tapos ipiprito yung kalahati. Tay! At bakit ganyan ang mga mukha nyo? Para naman kayong binagsakan ng langit at lupa sa bahay. Paano? Naniningil sa Aling Mirna. Laki rin ng utang ko sa kanya. Umabot ng 3,000. Ayan na nga ang sinasabi ko. Ano? Kasalanan na naman namin ng mga bata? Kasalanan ko na naman kasi pinapakain ko mga anak natin? Ano ba naman yan, Ramon? Kung hindi ka sana umiram ng ganyan kalaki, wala sana tayong problema. Saan tayo kukuha ngayon ng pambayad niyan? Pwede ba? Kahit minsan man lang. Umuwi ka rito sa bahay na parang pamilya mo pa rin kami. Iniikot namin ng mga anak mo itong barangay, makahanap lang ng magpapalaba. Makakita lang ng pera. Nakikita mo mga anak natin, hinahandaan ka na makakain mo pag-uwi. Tapos ganyan pa ang asta mo? Kahit yan, hindi mo ba may kakatuwa? Yun na siguro ang unang beses kong nakita si nanay na sumabog sa galit. Siguro hindi lang galit yun.
Alam ko pagod na rin si nanay sa mga oras na yon. Wala kaming matakbuhan ni Lucio. Wala kaming mayakap. Wala kaming mahawakan ng kamay sa tuwing galit si tatay. Pero panganay ako. Alam kong kailangan ako ng kapatid ko. Sa tuwing natatakot na siya at umiiyak, agad ko na lang siyang pinapatahan. Pero sa puso ko, pinapanalangin ko na lang na sana hindi pati si nanay magalit sa amin. Ate, naalala mo ba noong birthday ko? Birthday mo? Birthday ni nanay? At birthday ni tatay? Ano? Maraming pagkain? Hindi yun, ate. Masaya noon. Ano kaya nangyari ngayon? Tapos yung bibingka na may itlog na maalat sa taas. Tapos mainit-init pa yung inuwi ni tatay noon. Alam mo, kapag nakaluwag-luwag na ulit tayo, alam ko, bibilhan na ulit tayo ni tatay. Ate, sana hindi na magalit si tatay. Malapit na birthday ko. Sana kahit wala tayong pera, okay na ako sa tigisa tayong bibingka. Ano ka ba? Magkasabay lang tayo ng birthday, ano? Sana walang away sa birthday natin. Bibingkang pasalubong lang ni tatay, okay na. Pero alam mo, kung hindi man tayo bilhan ni tatay ng bibingka, ako ang bibili para sa ating dalawa. Kumare, may natira ba kayong mais dyan? Kahit kamote lang sana. Kung pasalubong ko lang sana sa pamilya ko. Pasensya na pare, pero ibebenta pa kasi namin mga to para pambayad din ng kuryente. Pasensya muna ha. Ayos lang, Mare. Salamat. Kumare, may mga natira pa ba kayong kamote dyan? Pasalubong ko lang sana sa pamilya ko. Ito isang kamote na lang, paring Ramon. Sensya na, ito na lang talaga. Ayos lang, Mare. Salamat. Balita ko, naghahanap ka raw para pasalubong. Oo, sana, Mare. Marami na rin kasing utang si Mrs. Wala na rin kaming makain. Oo, sakto ito pare. Pinapamigay ng mister ko para raw talaga sa inyo yan. Nako, maraming salamat, Mare. Matutuwa si Claridad nito. Una na ako, Mare, para mailaga na rin ang mga to. Maraming salamat ulit, Mare. Pakisabi na rin kay Pare Paquito. Ate, di ba si tatay yun? Ang aga niya umuwi. Oo nga eh. Sa kami dala siya. Tara nga, Lucio. Tay! O mga anak, sakto, nakasalubong ko kayo. Maglalaga tayo ng mais at kamote para may makain tayo ngayon. Tara, Tay. Baka naghihintay na rin si nanay sa bahay. Sa totoo lang, nagulat kaming magkapatid nang hindi nagalit si tatay nung lumapit kami. Mahaliwalas din ang mukha ni tatay at mababa lang ang tenor ng boses niya. Pagkatapos ng ilang buwan, yun ang unang pagkakataong muling nakita namin ganong kasaya si tatay. Nay! Nandito na kami nila tatay! Nay! Ang daming dala ni tatay! Nay? Nay! Nay! Claridad, anong nangyari sa'yo? Dali Janet at Lucio, buksan niyo ang mga bintana. Isang eksena ang bumungad sa amin noong pagka-uwi namin nila tatay. Si nanay nawalan ng malay. Alalang-alala si tatay noong mga oras na yon dahil yun ang unang pagkakataon na nakita naming sobrang hina ni nanay. Hindi kami sanay. Hindi rin alam ang gagawin. Ang lahat ng nangyari nung araw na yun ay sariwa pa rin sa alaala ko. Napuno ng pag-aalala at takot ang bahay namin noon. Nakatabi sa akin si Lucio na iyak habang si tatay naman ay nababad na sa takot. Ate, gising! Wala si tatay! Bakit? Baka andyan lang. Lucio naman, inaantok pa ako. Ate, wala talaga si tatay. Bangon ka, tignan natin sa bukid. Paano natin alagaan si nanay? Punta ka sa kwarto nila tatay. Tapos, tignan mo kung ayos na siya. Ate, pati si nanay! Ano? Sakit nga, tara. Ate,
wala ka bang tatanda ngayong araw? Di ba birthday natin? Pero wala sila. Paano kapag mas lumala ang sakit ni nanay? Tapos dinala na siya sa... Nag-iisip ka ng ganyan. Hindi yan. Ito, mais ka. Kain ka muna. Lalaba lang ako ng damit natin. Nung sinabi sa akin ni Lucio na baka dinala sa ospital si nanay, kinabahan ako. Kasi pwedeng mas lumala ang kalagayan ni nanay. Pero alam ko namang hindi kami pababayaan ng Diyos. Ate, nakasaing na ako. Hindi pa ba tayo kakain? Anong oras na, oh? Sampay ko lang mga ito. Linisin mo yung andyan, ha? Ate, alas 3 na. Wala pa rin sila nanay at tatay. Nag-aalala na ako, eh. Ako nga rin. Kaya bilisan mo dyan, ha? Tapos hanapin natin sila. Baka nasa bukid lang. Happy birthday, mga anak! Nay! Tay! Oh, ito, mga pagkain, tapos cake. Bibingka na cake. Sensya na anak. Ayan lang ang nagawa namin cake ng nanay niyo eh. Pero may pansit naman at lumpia naman. Di ba masaya na ang birthday ulit? Happy birthday mga anak! Para sa akin, sapat na ang mga yon. Pero ang makitang masaya ulit ang pamilya ay sobra pa. Kung para sa iba ay simpleng merienda lamang ang bibingka, sa aming pamilya ito ay simbolo ng pagturos at pag-asa. Naging mahirap noong una na maranasan ang init ng ulo ng isang haligi sa bahay. Ngunit sa huli, init pa rin ng kanyang pagmamahal ang nananaig. Naniniwala kung libo man ang paghihirap na maranasan ng isang pamilya, alam kong sisikat at sisikat pa rin ang pag-asa kasabay ng isa pang bukas. Ano man ang pagdurusang naranasan ng aming pamilya sa aming mga kahapon, amin na itong kinalimutan upang salubungin ang pag-asang bigay ng bukang liwayway. Nagmamahal, Jan. Ayan mga ka-yes friend at mga kaibigan, isa na namang kwento ang nagpaantig sa ating mga puso. Mula sa kanilang mga kwento ating nararanasan, Kaya naman, sure na makaka-relate. Kaya mga ka-yes friend, ang papel ng mga magulang ay mahalin at alagaan ang kanilang mga anak. na ang buong puso't walang kondisyon ibigay ang kanilang mga pangangailangan sa araw-araw. Sa naranasan ng pamilyang Dolente ay naway makita na mahalagang gampanan ng mga magulang ang kanilang obligasyon sa kanilang mga anak. Kaya hanggang sa muli, ako ang inyong kaibigan, ka-yes friend, Janet! Huwag nating hayaan ang mga alaala natin maging puno lamang ng panghihinayang, samantalahin natin ang mga bawat sandali na kasama natin ang mahal natin sa buhay. Kaya hanggang sa muli, ako ang iyong ka-yes friend, si Ron! Laging tatandaan na sa tuwing napapabayaan ng mga anak, ang mga ito ay nagdurusa. Sa bawat bigat na nararamdaman ay nawa ay maging handa at hindi ito ipasa sa mga bata. Mula sa simpleng masakit na salita, nakakabuo tayo ng mga sugat sa kanilang puso na hindi makita ng ating mga mata. Muli, ito ang mga pagdaranas sa buhay, kwento ng araw-araw at mga istorya ng pag-asa dito sa Yupang Life Stories! Maraming salamat mga ka-yes friend! Muli ako si Alicia at magandang araw! Yay!